Ang tingin ko diyan dapat yung ano, tempered yung ambition. Hindi yung mate-tempt siya na ano, na i-oust yung sarili niyang presidente para maka-take over siya. Yung hindi pinagdadasal yung ano, na sumama yung kalusugan ng presidente. Medyo nakakatawa yon, pero it's always on our minds. Okay, number one yan. Number two is, hindi natin sana kukunin yung kandidato na kailangan natin. Like, kailangan natin certain people in the Senate o dun sa House dahil yung leadership nila mahalaga. So, para sa akin, it's in the negative. Yung magiging bise dahil matatanggal natin siya dun sa isang lugar o matatanggal sa pagiging senador, matatanggal sa pagiging congressman, hindi siya, kumbaga, sana hindi natin kunin yung mas kailangan natin somewhere else. Ang nakakaano dyan is, maganda yung timing kasi ng pagdeklara ni VP Inday ng leadership niya, hindi na porous yung borders between yung DDS at saka yung mga dilaw and so on. Pero nung time na nagsasalita si Bam, ang tingin ko, meron pa siyang impression na kaya pa niyang maghatak ng boto or suporta doon sa kabilang kampo, which is us. So kami, yung ano, yung kampo ng DDS, baka sakaling makahatak siya. Kasi sa ngayon, based on my own personal experience at sa live vlogging na ginagawa ko, maraming tumatawid na nanggagaling sa panig nila at lumilipat at nagdedeklara, kakamping ako pero iboboto ko si VP Sara. So nakakaila na yan at posible na ano, nakita nila yung trend na yon at gusto nila sanang pigilan or gusto nila sanang gamitin yung mga strategiya na gano'n baka sakaling makakurot dun sa dami ng DDS at maitawid nila dun sa panig nila. So magpapakyut, magpapalapad ng papel, magpapamukhang ano, suportado niya na wag dadalhin yung mga allies ng DDS abroad, pero too little, too late na. Nagpahayag na po ang pangalawang pangulo na siya po ay tatakbo sa 2028. Ano po ang nakikita nyong advantage nito kasi meron pang at least mahigit 2 taon, and disadvantage kung meron man po, or timing na timing itong kanyang pag anunsyo po, attorney? Well, tingin ko marami ring mga factors yan ha. Pero ang maganda dito sa kanyang maagang pag-announce ay makonsolidate niya yung kanyang support base. Hindi ito malalagas at maaakit sa ibang mga kampo. Maaga pa lang, nag-establish rin siya ng kanyang leadership. So, kung totoo yung tinatawag nila o ina-identify nilang DDS, yung mga very dedicated na support ni VP Inday among the electorate, in-establish na niya yung kanyang leadership at makakarally, makakagather yung kanyang support around her. Mahalaga, lalong-lalo na sa panahon na ito, na tuloy-tuloy ang mga tinatawag nating communications operations laban sa kanya. Na sa salita lamang, may mga lumalabas na akusasyon, sinisiraan siya through means of yung mga fake news na lumalabas online, and as well as yung ibang mga statements na inuulit-ulit na nanggagaling sa mga opisyales ngunit wala namang katotohanan. So yung kanyang pag-rally ng support base niya at pag-consolidate niya nito, maaga rin na ma-establish yung kanyang force. Kumbaga, siya naman talaga ang the person to beat for 2028. So, ipinipreserve niya yung kanyang advantage. Natatakot na ang karamihan dun sa supposedly laki or napakalaki niyang following. Sinisiguro lang niya rin na magagamit niya ito to further protect herself all the way to 2028. Opo, dito naman po kasi parang sa kasalukuyan meron ng 4 na impeachment complaint laban sa Yes. pangalawang pangulo. Sakaling umusad po ito, or baka doon pa lang sa komite, baka may nakikita po ba kayong mga pagbabago at sakaling umusad ito after ng komite sa plenaryo? Alam natin numbers game ito. Ngayon na nagpahayag ang pangalawang pangulo, meron bang epekto ito sa kaisipan at sa desisyon ng mga kongresista po na boboto rito? Tingin ko meron. Kasi pag maaga siya nagdeklara, ang maraming nagsasabi kasi na kaya siya nagdeklara
ay para dahil nga na worried siya about the impeachment at maikakast niya ito, pamumukha niyang politika lang ang itong impeachment. But for me, if that is the strategy, medyo late na yan. Itong pag-declare niya ng kanyang leadership, dino-draw out niya yung support niya. Pag naging halos face-to-face na, maihaharap yung katotohanan doon sa mga kongresista o mga representante na boboto dito sa initial stage ng impeachment, baka sakaling ma-realize nila na hindi lang po rumor yung kanyang pagiging person to beat in 2028. Backed up ito by an enormous support. Kumbaga, dinadraw out ni VP Inday itong support niya at ito ang haharap sa mga kongresista. Seeing this kind of support, nakaka-demoralize naman sa kanila talaga on their part. Kung maaalala nyo last year, no, lumabas yung listahan ng mga kongresista na bumoto for impeachment. Hindi pa po nawawala yung listahan na yan, naaalala pa ang mga pangalan nila. At antabayanan din ang mga pangalan ng mga gustong magpa-impeach kay VP Inday. And mayroong consequences ito for 2028. Doon sa maagang pagdedikma, maituturing ba itong maaga din? And if ever man na maituturing din na maaga, hindi rin ba mas mahaba-haba yung possible na pagdadaanan niya ng mga paninira? Kasi alam na legit na ito'y tatakbo. So, mahaba-habang panahon yan. Or, nakita na natin dito sa mga nakalipas na mga taon na pinukpok na siya lahat na ng mga akusasyon. Kung may ipupukpok pa ba sa kanya sa natitirang 2 taon mahigit ng kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, kampanya pa lang ng 2022, tinitira na siya. Hindi lang halata at hindi lang lumabas yung mga kwento na yon. Pero mismo na si VP Inday ang nagkwento. During the campaign, nakakarinig siya at may mga naranasan siya doon na nag-tip off sa kanya na tila parang hindi yata tama yung kanyang mga naririnig at nararanasan. Noong 2023, medyo halata na masyado yung kanyang, yung pagtira sa kanya dahil nung humarap siya sa Kongreso para sa kanyang budget, nakarinig na siya ng pagbabatikos sa isang budget na ginarantiya sa kanya ng no less than the president. So nagdi-defend siya ng isang budget na sinabihan siya ng presidente na, o sige, ito po, bibigay to sa iyo, makukuha mo itong budget na to. Tapos biglang ang hinaharap niya, mga kaalyado ng presidente na bumabatikos sa kanyang budget. So maaga niyang na-realize na it is not a friendly administration. Hindi sila friends. Pero, yun nga, brave siya, tinuloy niya, hinarap pa rin niya, in the hopes na mag-work pa rin yung kanyang cooperation with the administration at kung gagawin niya ng tama yung kanyang trabaho and it will be at least all right, may accomplishment. Pero hindi siya tinigilan. So itong pagtitira sa kanya, hindi na ito news. Kampanya pa lang meron na. So ano yung difference? Mag-declare siya ngayon o mag-declare siya later? Hindi naman titigil ang batikos at mga operasyon laban sa kanya. Yung nagpakilalang oposisyon, na questionable ba kung opposition ba talaga sila? Sa tingin nyo po, kung maaga sila maglalabas din ng mga pambato, magkakaroon ito ng dating or ngayon pa lang nakikita nyo, nahihirapan talaga sila kasi walang kumakagat. Mayroon bang kumakagat doon sa mga personalidad na nagpapakilalang sila ang oposisyon? Merong isang maingay pero parang walang dating, attorney. Well, pangalanan na natin sila. Very available daw si Senator Risa Hontiveros na maging standard bearer ng United Opposition. To this, ang sinasabi natin, ma'am, di naman po kayo united at di po kayo opposition. Unang-una, sino bang ino-oppose nila? Mga Duterte? That doesn't count. Vice President si VP Inday. So, ano ang sinasabi nilang united? Kasi nung nagsabi siya ng availability niya, sumagot naman ang ibang mga kakamping na nagsasabi namang Lenny pa rin kami. And of course, andyan pa rin si Bam Aquino na nag-a-assert ng kanyang leadership.
So sa ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga tinatawag na united opposition na yan. So kumbaga, theoretically, maaga silang nag-declare. Wala lang silang specific candidate in mind. So alam natin na mag-field sila ng kandidato. Ang problema nga, kahit sila, hindi sila magkaroon pa ngayon, sa ngayon ng clear consensus kung sino yung mapupusuan ng kanilang partido. And for now, ang lamang pa rin, of course, is si Leni Robredo. Hindi natin alam kung willing siyang tumakbo. But as to running as opposition, hindi, nagkukunwari na lang yan. I'm sorry to have to say it, pero diba, sinong inoppose nila? Hindi naman sila nag-o-oppose kay Presidente Marcos. May konting lip service, pero ang totoo talaga na tuloy-tuloy nilang binatikos, criticize at inoppose ay si Vice President Inday Sara. So if there is any claim to being the opposition, si VP Inday na yon. Kasi siya ang tumututol sa establishment, tumututol sa kanilang naratiba, sa lack of service, sa mga maling ginagawa, sa pambubudol, at sa things like hair follicle drug test, yung mga ganyan, maliwanag at well-established ang pagtutol ni VP Inday, and now taking on the leadership, mas karapat-dapat na siya talaga ang tawagin na leader ng oposisyon. Si former President Rodrigo Duterte, kumbaga, umugong yung kanyang pangalan dahil sa kanyang naging performance sa kanyang syudad, which is napakalayo pa, nasa Mindanao pa na bahagi, umugong the way, style ng kanyang pamumuno. At ang mga tao, kumbaga, hindi siya kagaya ng ibang mga nagiging national figure sa kanya, talagang alam mo yung organic, no? Word of the mouth siguro ng mga residente doon, nakapunta doon. Dito rin kay Vice President Sara Duterte, ganun din siya. In fact, ang pinagmalaki pa nga niya, insurgency free, nawala na sa Davao City, utang ng Davao City, ganun pa rin, mataas din yung tiwala ng mga taga Davao City. Yung nabanggit nyo po na si dating Vice President Leni Robredo, may impact ba yung kanyang pagiging mayor naman sa Naga? Well, dun sa local politics na naririnig natin dyan sa area niya, I think meron pang mga constituents siya who are a little disappointed na hindi siya tumakbo for governor or na-challenge yung mga ruling families dyan. Si VP Leni has shown na, well, it seems na maganda ang kagustuhan niya. Kumbaga, she likes being mayor by all the indications. Pero hindi pa natin na measure at hindi pa natin naririnig yung impact niya dun sa mga sa kanyang mga constituents in Naga. Baka in the next year makarinig na tayo ng mga ng determination kung may satisfaction na lumalabas sa kanyang mga constituents. But right now medyo tahimik po sila. Opo, kasi kailangan nang magpa-ignite doon ulit sa kanyang pangalan. Kasi pwede siyang mapuruhan na, wala nga na kaming narinig dyan sa syudad mo. Nag-aasam ka pa na buong Pilipinas, no? Lipat naman tayo dito sa, ngayon kasi, ang maraming mga kritiko is against dito kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa siya nag-mention na siya ay tatakbo. Do you think na nitong nagpahayag na siya na siya'y tatakbo, nakikita nyo bang marami na rin ang lilitaw na magiging matapang sa pag-criticize sa mga nakikita nilang kamalian sa kasalukuyang administrasyon? Kasi alam naman natin po yung mga nanindigan doon, talagang kung ano-ano lang, sila yung ginigipit, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi, yung mensahero po ang tinitira. Attorney? I think lalakas ang loob ng mga kritiko. May leader na May leader na ng oposisyon. Kumbaga, na i-forward niya, na ilabas niya na mayroong mga sumusuporta sa kanya. And therefore, yung mga opinions na nagre-reflect ng opinion ng grupong oposisyon na ito ay mas malakas na ang loob. Kasi when you have a lot of people behind you, medyo mas nakakatakot tapatan yung mga yon.
kung ang tingin nila ay ikaw kolumnista ka lang, vlogger ka lang, mas madali kuyugin ng mga trolls, mas madali na kasuhan ng kasuhan para tumahimik. You don't even have to spend any money, imbestigahan ka lang, let's say, ng NBI, very demoralizing at posibleng tumigil. Or posible yung mga nakakakita ng mga vloggers na nakakasuhan, tinatawag sa NBI and all that, may chilling effect yan. But Sara Duterte, rising to stand as a leader at leader nitong mga kapareho niya ng pananaw, lalong-lalo na yung tinatawag na DDS, ay mas nakakalakas na ng loob. Hindi na nag-iisa yung mga bumabatikos sa administrasyong kabati-batikos naman. Dito po sa maaring katandem ni Vice President Sara, sa nakikita nyo po, ano po dapat yung criteria na dapat nito? Kasi needed din, na mahalaga din yung role ng magiging katandem para maging epektibo rin yung kanilang, para makuha talaga yung pagkapanalo po nila. Sa tingin nyo po? Ang tingin ko dyan, dapat yung tempered yung ambition. Hindi yung matetempt siya na na i-oust yung sarili niyang presidente para maka-take over siya. Yung hindi pinagdadasal yung na sumama yung kalusugan ng presidente. Medyo nakakatawa yun, pero it's always on our minds. Okay, number 1 yan. Number 2 is, hindi natin sana kukunin yung kandidato na kailangan natin. Like, kailangan natin certain people in the Senate o dun sa House dahil yung leadership nila mahalaga. So, para sa akin, it's in the negative. Yung magiging bise, dahil matatanggal natin siya dun sa isang lugar, o matatanggal sa pagiging senador, matatanggal sa pagiging congressman, hindi siya, kumbaga, sana hindi natin kunin yung mas kailangan natin somewhere else. So, yun lang po yung dalawang criteria kasi ang trabaho ng bise, well, of course, may dagdag. Kailangan supportive doon sa Pangulo at makakatulong. So, in this case, pwede kasi yung Vice President na atasan na maging kalihim din. Katulad dati, si Vice President Gloria Arroyo ay binigyan ng DSWD portfolio. Si Kabayan Noli de Castro naman ay nabigay sa kanya yung HLURD and yung housing portfolio. So, pwede rin na yung Vice Presidente ay makakatulong. Not just as bilang kalihim, pero pag siya ay humahalili, nagiging representante ng Pangulo sa ibang mga lakad, sa ibang mga paghaharap sa foreign leaders, o kaya pagtuloy na pag-aasikaso ng mga kailangang gawain dito sa Pilipinas. So kailangan na pagkakatiwalaan ang magiging Vice Presidente ni Inday Sara. So, yun yung mga criteria I think that are very important. Hindi natin siya tinatanggal dun sa sa lugar kung saan siya mas kailangan, walang ambition at nakapagkakatiwalaan. Sana kung may extra talents, pwede rin siya maging kalihim in other dun sa gabinete ng presidente. Opo. Dito naman po sa posibilidad na maiiwasan din yung mga babanat na sa kanya kanina. Natanong ko po na baka dadami or tatagal, may panahon na or humaba yung pagbabanat sa kanya. How about yung posibilidad naman po na maiiwasan na rin yung may mga babanat sa kanya? Kasi magmumukha sila na namumuliti ka na kasi nagpakilala na ito. Pwede nang sabihin na ay namumuliti ka kasi alam mong tatakbo ako, gusto mong siraan ako, attorney. Nawawala yung bigat. Oo. Pero ang tingin ko kasi, even now, si VP Inday pa rin, dinideklara nga siya ng mga kalaban na the strongest candidate, katulad ng sinabi ni former Senator Frank Drilon. So, yung continued na attack sa kanya ay dahil sa pagkakilala na posibleng siya yung magiging next leader. So, para sa akin, hindi masyado, it doesn't matter. Tuloy-tuloy pa rin naman ang criticism. Yun nga lang, pwede na nga natin sabihin na politika lang naman yung mga batikos na yon, pero nasasabi naman natin yan kahit noon pa. Maliwanag na politika yung ibang mga pagbabatikos kasi in spite of the constant explanations na ginagawa niya, halimbawa, dun sa confidential funds at dun sa alleged
death threats. Ilang beses nang nasagot, ilang beses nang na-explain, tuloy-tuloy pa rin yung batikos, tuloy-tuloy, parating inuungkat, binubuhay, and so on. So, maliwanag na even then, politika lang yung mga ganyan. Dahil may kasagutan na halos lahat. Ano naman ang maipapayo niyo po? Kasi ilang beses na rin pong sinabi rin ni Vice President Sara Duterte yung trust, no? Yung magkasangga, tapos iiwan sa ere, alam naman natin yan. Na maaring muling susuyuin siya kasi nga, eto na, siya yung pinakamalakas na kandidato, aminado yung kalaban, tapos nagdeklara na. Dapat din ba na maging alerto dito ang pangalawang pangulo dahil posibleng dadami rin yung manunuyo sa kanya, attorney, at maiwasan yung mga sabi nga niya humihingi siya ng sorry din dahil nga sa mga pagkakamali, attorney? Si tingin ko sanay na si VP dyan. Mayora pa lang marami nang lumalapit. Anak siya ng presidente eh. Ah, Tapos ito, nung vice-presidente siya, lalong-lalo na in the early days. Sigurado ako maraming lumalapit, gustong makipag-usap, gustong hindi po naiiwasan yan. Lahat po ng politiko, maging congressman, senator, kahit hindi ka elected official, marami po talagang lumalapit. Alam niyo naman, success, maraming lumalabas, lumalapit. Kahit kunwari, na-appoint ka lang nakalihim, ang dami mong fair weather friends bigla na sumisip-sip, nag-aano kung ano-anong sinasabi, hindi ka dapat nagpapaniwala. That's the first lesson you learn. You learn pagka na-appoint ka into a reasonably high position. So dito with VP Inday, nako, real talk lang talaga siya at naiintindihan niya yung mga ganyang klaseng practice. So by this time po, sanay na siya. Hindi po ako nangangamba sa kanyang decision making. Alam na niya yan. Opo, lipat po tayo ng issue patungkol dito sa ICC at dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible ring may connection din, no, kay Vice President Sara Duterte, no. Kasi may mga individual ngayon, mga senador at ilan pa siguro na ngayon lang nagvo-voice out nung tinanong din sila, ngayon lang din sila nagvo-voice out like doon sa proseso po, no, bago pinadala ang dating pangulo sa ICC ay dapat dumaan muna sa ating mga local courts at itong mga individual na to hindi mga nakalinya sa mga Duterte po. Ano po ang masasabi nyo dito? Ito ba'y hakbang din nila dahil nakikita na nila though nauna ito kaysa sa mismong pronouncement ng pangalawang pangulo, pero alam naman natin malakas talaga ang pangalawang pangulo sa kanyang mga rating sa mga nakalipas. Nakikita nyo po ba na may kaugnayan ito at kayo ba ay talagang nagtataka rin bakit hindi sila nagsalita habang sinasabi ni General Torre noon na hihilahin kita during that time po, attorney? Totoo yan. Nag-react nga ako dun sa mga naririnig ko na ganyan at sinasabi na ay dapat daw dito ang paglilitis, dapat daw, ang dami. Nung time na kinuha si former President Rodrigo Duterte, ang mga kino-quote nila ay yung mga batas na nagsasabing, pwede naman yan, pwede yan paalisin, may section 17, may section ganyan. Tama yun, tama yung pagkakuha, tama yung pagpadala sa kanya sa Hague. Sa akin, tumataginting ang katahimikan na yon, hindi sila nagsalita nung pinadala nga si PRD sa Hague. Ngayon may mga oo, dapat dito yan kayo. Bakit pag si PRD ganyan? Bakit ang sinasabi ninyo or tahimik lang kayo nung si PRD ang kinuha? Nasaan yung dapat dito ang yung mga nagsasalita ng ganyan ay mga senador. So, because it is a collegial body, kailangan nilang magsabi na pag senador, gayon pa man, irerespeto namin ang ICC, ang jurisdiction yan. Walang ganun. Pag sinabi mong dito yung paglilitis, hindi mo muna i-respetuhin o hindi mo muna susundan yung arrest warrant na yon. I-delay mo yan dahil paiiral mo yung soberanya ng bansa. Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog na nirirespeto mo yung ICC pero mag-i-insist ka muna ng paglilitis kasi
The ICC doesn't care about our sovereign laws. Wala silang pakialam sa mga internal natin na ano, na ICC ang respeto ninyo, lalong-lalo na di naman kayo partido. So napaghahalataan lang po yung hypocrisy dito na bakit suddenly meron na kayong ganyan? Masyado bang malapit? Kasi senador na yung mga natitira dito. Senador na ang posibleng mapadala dun sa Hague. At mapaghahakaano nakakataas lang ng dugo. Pero totoo yan. Ano, suddenly meron na silang kabig. Tsaka na-expose po, attorney, sa kanilang Ay, mga oo, totoo. pinanindigan itong si Senador Bam Aquino ng siya bakit ipinala doon talaga ang dating Pangulo. Ngayon, binabash siya ng mga possible mga supporter din ng Dilawan. So, ang nakakaano dyan is, maganda yung timing kasi ng pagdeklara ni VP Inday ng leadership niya, hindi na porous yung borders between yung DDS at saka yung mga Dilaw and so on. Pero nung time na nagsasalita si Bam, ang tingin ko, meron pa siyang impression na kaya pa niyang maghatak ng boto or suporta doon sa kabilang kampo, which is us. So kami, yung ano, yung kampo ng DDS, baka sakaling makahatak siya. Kasi sa ngayon, based on my own personal experience at sa live vlogging na ginagawa ko, maraming tumatawid na nanggagaling sa panig nila at lumilipat at nagdedeklara, kakamping ako pero iboboto ko si VP Sara. So nakakaila na yan at posible na ano, nakita nila yung trend na yon at gusto nila sanang pigilan or gusto nila sanang gamitin yung mga strategiya na gano'n baka sakaling makakurot dun sa dami ng DDS at maitawid nila dun sa panig nila. So magpapakyut, magpapalapad ng papel, magpapamukhang ano, suportado niya na wag dadalhin yung mga allies ng DDS abroad. Pero too little, too late na. Pagdating talaga sa social media, ang hahaba ng memories ng mga tao. Hindi madaling makakalimutan yung kanilang pagsuporta sa pagkuha ni Tatay Digong. Opo, napag-usapan si former President Rodrigo Duterte. Malapit na po yung tinatawag na confirmation of charges sa kanya. Pero meron siyang inilabas na waiver at hindi nga siya makikisar, hindi siya dadalo dito, either personal or kahit sa virtual. Nabasa nyo po ang siguro itong kanya pong naging pahayag. Ano po yung masasabi nyo po rito? Kasi ang kanyang iginigiit dito na kaya hindi siya makikiisa dito ay dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nga nitong ICC laban sa kanya. Alam niya, kumbaga, na in one sense, um, masaya ako, although tempered yung saya na yun dahil syempre nakakulong siya, no? Masaya akong nakita na yung Rodrigo Duterte na palaban, andyan pa rin. Worried kasi kami, hindi natin siya nakikita, hindi natin alam ang state ng kanyang kalusugan. Pero yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements niya, perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan ano, para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. So, mahalaga yung kanyang statement ha, to establish ito ngang hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. So kahit anong klaseng appearance, di na niya gagawin. Maging virtual or in person, karapatan naman niya kasi to be there. So bilang karapatan, ang karapatan po ay nawe-waive basta siya po ay nakapagdulog nito sa kanyang abogado. So in this case, again, i-reiterate ko, nakakatuwa na lumalaban pa rin siya, nakakalungkot na kailangan niyang lumaban sa loob. At pero siya pa rin si Tatay Digong, siya pa rin yung tatay natin, tinatawag nating Tatay Digong
na nagserbisyo very proudly dito sa Pilipinas at pinasasalamatan ng ilang milyon. Ah, nakaka nakakalungkot pero nakakatuwa at the same time. And may bearing ito, may bearing ito kasi kahit tumuloy yung proceedings, forever nang nakatala yan sa kasaysayan at sa official documents yung kanyang hindi pagkakakilala. Kahit ano pa ang gawin sa kanya, hatulan siya, i-dismiss yung kaso, andyan yan, natuloy-tuloy yung kanyang paglaban. Opo, gaano kabigat para sa iyo itong kanyang sa unang part ng kanyang pahayag, no, na iginiit niya rito na walang jurisdiction ang ICC sa kanya, and sabi pa niya dito, I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose, attorney. So, ang ginagawa niya ay he makes it off record, both for the ICC at for Philippine courts. Right now, immune si PBBM from suit. Pero yung possibility na siya po ay panagutin sa kanyang pagsang-ayon o partisipasyon o pagiging co-conspirator sa pagkuha kay PRD at pagdala nito sa Hague. Kumbaga, na nagiging official. It is part of the record. It is part of the historical record na now. But in addition to that, ito ay babala na pag hindi na presidente si BBM, maaari din siyang i-hold accountable. Maaari din siyang kasuhan, maaari rin siyang makulong. So, may laman yan. So, hindi lang ICC ang audience niya kasi dito. Audience din niya ang Pilipinas. Audience din niya ang presidente ng Pilipinas. At sana maintindihan ng Pangulo kung ano ang repercussions ng ginawa niya. Opo, at ang sabi pa rito, no, parang nabigyan din siya, no, sa mahabang panahon, nabigyan siya ng tsansa na makapagsalita at dito pa lang kung babasahin mo yung kanyang kanyang statement, siya talaga, hindi kagaya yung sa yung mga nagiging tagapagsalita na iba yung sinasabi niya sa sinasabi din minsan ng Pangulo, parang sarili niyang opinion. Ito talaga mapapansin natin na ganito siya, no? Like dito rin sa pinaka-last din niya, nabanggit po niya dito, attorney, sabi niya, I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Lagi niyang inuulit din ito kahit nung pabiyahe pa siya noon doon sa The Hague, tapos yung pang-last niya sa sa dialektong Cebuano, Bisaya, kaninyo ako magpabiling sulugoon, kumbaga utusan sa lahat, no? Ano po ang comment niyo rito? Nung binabasa ko, pasensya niya, medyo emotional kasi ito. Magaling talaga si dating Pangulo na to speak to the heart. Kumbaga, nakikinig yung puso, nakikinig ang puso namin. Nanggagaling din sa puso niya yung kanyang saloobin dito. Parang sinasabi niya, how do you call this? Ayaw niya kasi na ilang beses niyang pinasabi yan kina VP, kina Kong Pulong, na wag kaming mag-aaksaya, wag tayong mag-aaksaya ng ating resources na umaasa sa kanya in the hopes na makikita siya and all that. Yung mga ayaw niya kasing sinasagabal, but he remains pero ang tingin niya sa sarili niya ever since bilang isang public official, bilang opisyal ng gobyernong Pilipinas, siya ay tagalingkod, siya ay naglilingkod. Ang existence niya ay dinedicate niya sa serbisyo ng mamamayang Pilipino at pinapaalala lang niya yan sa atin
Wala siya sa ating piling pero ramdam na ramdam. Para 'tong ano, alam niyo 'yun, dahil matagal na natin siyang hindi naririnig, hindi nakikita, hindi nakakaano, ito parang umabot, parang nag-reach out siya galing sa loob ng kanyang selda at naantig pa rin niya ang damdamin natin, naparamdam niya. Kumbaga, hindi nawawala si Tatay Digong, andiyan pa rin siya, ang puso niya nasa atin. So, yun Opo. yung emotional, very emotional takeaway ko sa Opo. kanyang lingam. Opo, ma'am, siguro bilang panghuli na lang, sa mga naging ganap ngayon dito na pag-uusapan natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, and at the same time itong very emotional na pahayag din ng dating Pangulo. Ano na lang po ang inyo pong mensahe sa sambayanang Pilipino sa mga pangyayari ngayon? May consequences lahat. Magbigay ka ng serbisyong totoo, magbigay ka ng maayos na serbisyo, bumabalik sa iyo pagmamahal at pag-angat ng estado ng Pilipinas. Kapag pinabayaan mo, kapag ikaw ay nambudol, pag walang serbisyong lumalabas, bagkus ay nakikita ang pagnanakaw, kaliwat kanan o ang kahinaan ng liderato, may consequences din po yon. Ito yung masasabi ko lang, wala pong exempt from the law on consequences. Kung kaya makikita ninyo, kitang-kita ang ebidensya kung sino yung minamahal at kung sino yung gustong mawala na sa serbisyo. Mabait ako today. So, yun lang po ang mensahe natin. These are all natural consequences. Yung pagmamahal, consequence yan. Batikusin man ang mga loyal, batikusin man ang following o ang mga gustong bumoto kay VP Inday Sara, batikusin man ang pag-alala at devotion kay PRD, ito po ay consequence. Ito po ay resulta. May nakita, may naramdaman, may benepisyo sa kanilang serbisyo. Pero doon sa mga walang dinulot na serbisyo, doon sa mga nagnakaw, may consequence din yon. At buti sana kung selda lang yan. Ang mahirap ay ikamuhian ka ng kasaysayan. So, alaala lang sa darating na halalan sa 2028. Nag-umpisa na po ang kampanya sa deklarasyon ni VP Inday ngayon.